Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Exodus Kapitulo 14, mga bersikulo 13 ngadtos 14. Og si Moses mingon sa katawhan, ayaw kahadlok, dili kamo maglihok, og tan-awa ninyo ang kaluwasan ni Jehova, nga iyang pagbuhaton karon kaninyo. Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong hikitaan karon, dili na ninyo hikitan hangtod sa katapusan. Si Jehova makig-away alang kaninyo, og maghilom kamo. Maayong gabi kanatong tanan mga higala, mga kaigsunan, ug atong mga suking tigpaminaw ni atong programa Oras sa Leksyon. Sa ngalan sa atong mga pangulo dinhi sa atong Sibiyahanan Radyos Paglaom ug sa atong mga tagdumala ug ingon man ang atong mga suki nga mga tigpaminaw. O ingon man sa akong partner, Pastor Diego Balanza, nga may atong kauban karon nga semana. Ako karon ang inyong makauban, Brother Jesse Alpanta sa Auditing Department. So welcome kamong tanan sa atong programa. Alang sa atong mga kahigalaan, mga kaigsunan, palibot ning atong dakbayan sa Tagum o sa mga kasikbit nga mga munisipyo sakop ni atong probinsya sa Davao del Norte. O gingon man sa atong mga silingan nga probinsya dinha sa Davao de Oro, maabot sabta, ilabi na dinha sa Laak, Milali, ngadto na sa Dato Davao ug sa atong mga kaigalaan nga mga lumad nga nagapaminaw kanunay sa atong programa. O gingon man sa atong mga kauban sa buhat palibot ng atong kapupudan sa Northern Davao. Di sa nato kalimtan ang atong sister station sa Mati City. 94.3 sa atong mga FM band AWR Hope Radio Mati. Kumusta ka mo dihan tanan? Atong mga kaigalaan, mga kaigsunan, ug atong mga programmers nga naa dinha sa atong sibihanan. Ug ingon man sa atong station manager Pastor Mish Monterola o kauban sa atong mga kaiglesian palibot dinha sa siyudad sa Mati. O sa mga kasikbit sab nga mga munisipyo nga maabot sa atong programa sama diha sa Lupon, Banay-Banay ug ngadto part sa Tarragona ug dinha sa Gobernador Generoso ug ingon man sa atong mga kaigalaan nga nagasubaybay pinagi sa atong Hope Channel Northern Davao. Iya mo kalimot pag-like, pag-subscribe. Labi na katong naa din sa Facebook Live ug sa atong YouTube Live o kanang nagasunod sa atong Android phones. Pinaagi sa itong kahibulungan kaayong application sa Android AWR Northern Davao Mission o NDM. So, kumusta ka man tanan nga naa din na nagasubaybay sa atong Facebook Live. Kung ni Arman mo sa Islas Mindanao, tuaba mo sa Kabisayan o tuwas kauluhan o sa mga isla palibot ng atong nasos Pilipinas. Kumusta ka man tanan? Maayong gabi og happy Sabat sa atong mga kaigsuunan. Tungod kay misugod na gyud ang adlaw papahulay. So alang sa atong mga kaigalaan nga tuwa sa langyaw nga kanasuran. Thank you kayo sa inyong pagsubaybay sa atong programa. Nalipay mi nga wa moy puas pod nga nagasubaybay sa atong programa. So di ta maglangan tungod kay ang atong panahon kusog sab kaayo nga mudagan atong ablihan ning atong pagtuon pinagis pagampo. Amo Dios nga balaan. Salamat kayo sa panahon nga imong gigahin alang kanamo din amo sa mapakli ang balaang kasulatan ug duna kay mensahe alang kanamo. Salamat Ginoo nga kini among saluhan maglaom mi nga ang gahom sa balaang espiritu mo maghatag og katin-aw sa among pagtuon aron kining among pagtulun-an dili mahimong kawang kundi mabungahon alang sa among Kristohanong pagtubo ug maghatod namo ni sa suod nga relasyon kanimo o sa among pagpangandam sa imong ikaduhang pagpadayag. Salamat Ginoo nga ikaw magpatalinghog ning among pagtuaw o pagampo o imong samdunggon
kini sumalas kadagaya sa imong grasya kay kini tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. So nini nga semana atong gisaluhan ning pagtuon pinaagi sa libro nga Exodus. Ang libro nga Exodus dili ni mahitungod sa katawhan sa Israel nga nagapanaw, kundi mahitungod gyud sa atong Dios nga nahigugma sa iyang katawhan og naghatod og kaluwasan. Dili lang sa iyang mga katawhan kundi sa tibuok kalibutan. Kining gihimo sa Ginoo mao ang pagpadayag sa iyang gugma na kung ang kalibutan mutuo lang kaniya dunay dako kaayo nga kausaban o kahigayunan nga makabaton sa kaluwasan. So niining kakagabihon ni anamanta sa mga pagpadasig sa atong pagtulunan o further thought. Kung doon na mo'y kahigayunan, inyong basahon ang Patriarchs and Prophets diha sa pahina to 281 diha sa ngalan nga Exodus. So nindot kayo kung imong mabasa na tungod kay naa diha ang detalye nga pagdala sa Ginoo. Kung atong tanahon ang Ginoo, ang iyahang pagdala sa iyang katawhan pinaagi gyud sa pasensya. Nahibaw siya nga ang masalinhon ang ilahang pagtuo gamay kayo. Migikan sila nga puno sa kadasig gikan sa Ehipto apan diri sa dagat nga mapula natistingan na sa bang ilang pagtuo ug napamatud-an nga pagkagamay ra gyud kayo apan ang Dios wa mo biya kanila. Mo na nga sa atong kinabuhi do naman tay pagtuo nga gamay ayaw kabalaka kay ang Dios andam nga mudugang niana. Ngani nining panahon na gusto sa Ginoo nga tudluan sila o giyahan sila unsaon pagbehave, unsaon paglantaw sa unahan kung doon na may mga hagit sa kinabuhi. Kaya kini mga katawhan, gipili ni sa Ginoo ingon nga iyahang firstborn, dili nga paboran, kundi mamahimo silang representante sa tibuok kalibutan. Unya, gigiyahan siya, pinaagi sa pasensya, o gidala sila dito sa usa ka lugar nga gamay ra ang mga challenge apan atong makita nga ang pagtuo sa mga Israelinon gamay ra gyud kaayo. So kung atong tanawon ang gisulat ni Sister Ellen G. White diya sa 282 sa Patriarchs and Prophets, ingon siya, the Israelites had little knowledge of God and little faith in Him. Importante kayo galag mga kaigsunan ang kahibalo sa Dios. Kay kung duna kay gamay ra nga kahibalo sa Dios, mabitaw na magtuon gyud ta sa balang kasulatan kay niya ang iyang pulong. Ug ang kahibalo mahitungod sa Dios maghatod nato sa pagkasuod niya ug motubo sa ang atong pagtuo. Kay gamay ra man ilang kahibalo, gamay ra sab ang ilang pagtuo. And they would become terrified and disheartened. Grabing kahadlok nila ug ang ilang kasing-kasing nagasubo. They were unarmed and accustomed to war. Wa sila maanad sa gira. No? Wa pod sila mga hinagiban. Unya ang ilang spirito, they were depressed tungod sa taas kaayo nga panahon diin sila naulipon. And they were encumbered with women and children, flocks and herds. Naa pa sila gibit-bit nga mga babae. Naa pa sila mga kabataan ug dunay daghan pa nila nga mga hayop nga gidala. In leading them by the way of the Red Sea, the Lord revealed Himself as a God of compassion. Pagkanindot, no? Ang pagdala din sa Ginoo didto nila sa kamingawan ug labi na didto sa dagat nga mapula. Kadtong tanan puno siya sa kaluoy. Ug tungod niya na kining tanan ipakita sa Ginoo ang iyahang paghukom aron nga mailhan nila ang ilang Dios nga gialagaran. Mao na akong mangutana ta karon kagabiyon. How do you know God? Unsa ang imong kahibalo sa Dios? Maunay magdetermine sa imong pagtuo. So, atong nahibawan nga sa diha nga nakatabok na sila uban sa giya sa Ginoo, dunay pagkanta nila. Kini bitang songs of experience pagkanindot kayo. The songs of Moses, sumala pa sa Andros Bible Commentary, ingon siya, the certainty of this redemptive act of God in history assures us that we have nothing to fear the future. Kining kaluwasan sa mga Hudiyo o mga Israelinhon, diri taliwala sa daw dili na
Wala na kahigayunan nga maluwas. Apan sa kahibulungan gipadala sa Ginoo ang usa ka dalan diin sila nakalusot. Og kini sumala pa sa Andrews Bible Commentary, maghatag nato kahigayunan sa pagsalig sa Ginoo og kasiguruhan nga wa gyud tay angay nga kabalakan sa unahan. Alang nako wa nagyud koy angay kabalakan. Nga naman kung naa ang Dios kauban nato, everything is possible. Yes, naay mga kalisod, dili ko moingon nga og naa ang Dios nato maguban sa bed of roses, no. Dili na siya. Daghang mga tunok nga atong magian sa unahan. Apan ang kasiguruhan lang kay ang Dios dunay paagi in 1,000 ways. Dili lang kay usa ka paagi, daghan linibo ka mga paagi in which we do not know. Wala ta mahibaw. And I'm excited as a journey. Isip nga galakaw kauban sa Dios, I'm excited nga ang Dios kauban nato sa atong pagpanaw, taliwalas kalisod, taliwalas kawaladon, kay ang Dios nahibalo ug unsay mas maayo nato. And the last stanza focus on the future enemies who would be faced in the conquest of Canaan. Ngani ang kalantahon di nanako ni kantahon di mapuko kabalo. Nag-focus siya sa kasiguruhan ngadto sa unahan, sa ilang pagkigbisog, sa ilang pagpakig-away ngadto sa mga kaaway diha nga sila mulanding na dito sa yutas Canaan. Because of God's powerful arm, they would be as still as stone. Grabe, no? Mura silang mga puthaw ug mga bato atubangan sa ilang mga kaaway. Impregnable, dili sayon nga buntugon tungod kay ang Dios nakauban. Mao nga when we face certain impossibility, kung kita magatubang na gani og klaro kaayo nga dili imposible kaayo, when we feel concerned and do not know which way to turn, kung kita nahibaw nga wa namang kitay kaagyan, di na ta mahibaw asa ta mulusot, we can find assurance in the songs of Moses. Makadawat ang kasiguruhan din his kalantahon ni Moses. For it commemorates a great event in the history of God's people. Pagkanindot ang gisulat sa Andrews University ni adtong 2020, page 214. Tungod ini, adto ta sa mga pangutana ni ining si Manaha. Dinhi, why do we find ourselves so often in position of the Hebrews? Unang pangutana, ngano nga sa makadaghang panahon sama ta sa mga Hudiyo ang atong kahimtang? Ang mga Hudiyo, naa sila sa kahimtang nga daw dili na makalusot. And their incredible deliverance from Egypt, but before the challenge of the Red Sea, that is in the face of so much evidence for God's goodness towards us and of His power, why do we still find it easy to show and even express lack of faith? Sa daghan na kaayong panalangin, daghang kaayong nga assurance sa Ginoo, sa iyang pagluwas, sa iyang paggiya, apan nga naman nga usahay makuwangan ang atong pagtuo. Muna atong tubagon, ini nga kagabhion. Ikaduha, even after all that had happened, including the loss of the firstborn son, why would Pharaoh still pursue Israel? Alang sab sa mga Ehiptoanon o kang parao, ngano man nga sa daghang kaayo nga mga hampak, bisan pa sa kamatayon sa iyang una nga anak, ngano nga iya pamangyong giapas ang mga Hudiyo o mga Israelinhon dito sa dagat nga mapula. What should it tell us about how dangerous it is for any of us to get hardened by sin? Ngano nga ang sala dapat nato gyud nga tan-awon nga delikado kaayo. Apan ngano ang uban nagpadayon paman sa pagpakasala ato samni nga tagagpagtagad niini nga kagabhion. Ikatulo, though we all face terrible trials at times, many of us had and still have
some very good days, some very good times when nothing bad happens to us, to our loved ones. Why should we see these times as evidence of God's grace? Sa atong giatubang nga daghan kaayo nga pagsulay. Daghan kaayo nga mga hagit sa kinabuhi. Apan pagkadaghang panahon nga naata sa kalipay, naata sa kasadya. Ilabi na kauban sa atong minahal sa kinabuhi. Ngano man nga kinidili nato tagaag panahon nga atong tagaan og hatag og ebidensya nga ang grasya sa Ginoo, ang iyang protection kanunay, we understand that we live in the enemy's territory. Nga nung maka-experience man ta, nga niya man ta behind enemy lines, na at adres gubat sa maayog sa daotan. Di ba grasya sa Ginoo nga kita naas kalipay? Di ba grasya sa Ginoo nga kita karon naagi hapon sa maayong nga panglawas? Taliwala sa daghang kaibalatian, kalamidad, dinhi wala tuo. Ngani, miagi ta og COVID-19 nga grabe kaayong kalibutan. Ni ata sa teritoryo sa kaaway. That is why should we always remember to praise God in the good times. Nganong kinahanglan man gyud nga atong pasalamatan ang Ginoo niining mga panahon nga nindot kaayo nga gihatag sa Ginoo, because we never know what calamities we had been spared from. Sabi nimo, pagkadagan sa panahon nga giluwas ta sa Ginoo, wa lang nato nahibawan sa atong mga pagbiyahe. Personally, kadaghang panahon nga daw hapit na gyud madisgrasya. Kaingon ko, ay kagamay na lang yung kaayo sa panahon, madisgrasya na ginunta. Dahil panahon nga nakatulog ko sa dalan, dahil panahon nga naikasugat, nga daw dili na unta makalikay. Apan salamat sa Ginoo. Niining mga panahon nga sama niini, pagkadaghan nga panahon nga kita giluwas sa Ginoo. So kung mubalik ta sa unang pangutana, why do we find ourselves so open in the position of the Hebrews after their incredible deliverance from Egypt, but before the challenge of the reaching? Anong dali ra kaayo mawad ang pagtuo? The Hebrews had just witnessed astonishing miracles, the plagues, ang mga hampak dito sa Egypto. Nakita to nila. And the Passover, nga diha nga ipatay ang unang mga kabataan dito ug sila naluwas. And they are released from the centuries of slavery. 430 years sila gibuhian. Paraon, lakaw mo, karong gabi, lakaw na mo, ayaw pagdugay. Yet, when they found themselves trapped between the Red Sea and Pharaoh's army, their immediate reaction was fear, complaint, and doubt, murmuring. Why? The answer lies both the frailty of human nature and the nature of our spiritual growth. Kining propensity to commit sin. Ug ang atong nature, ang atong dali ragyog kaayo, ang atong spirituhanong pagtubo, nga dili dayon mouswag. Fear overrides memory. Ang kahadlok, lupigon ang memory. Mabitaw nga nagtambag si Mrs. White, there is nothing to fear about the future except when we forget how God led us in the past history. Faith isn't a one-time achievement. Kaya ang pagtuo man ko, dili ni siya overnight. It is not one-time achievement. It's a continual process. Kini siya journey of faith. Like muscles, it grows through repeated use and testing. Sama nining atong mga kusog nga kung atong i-exercise, kini siya mulig-on. Each new challenge is an opportunity to stretch and strengthen it. Diha sa mga pagsulay, kining atong pagtuo masuwayan o mapalig-on. And the Red Sea moment was a test not to prove God, but to grow Israel's challenge in an opportunity to strengthen. Challenge to trust Him. Dili man nga ang Ginoo gusto pa niya prubahan nga siya Diyos gyud. Pagkadaghan na sa mga mirakulo nga iyang gihatag. Likewise in our repeated doubts, sa atong mga pagbalik-balik nga pagduda.
Don't always signal failure. Ayaw gyud tuguti nga ang kapakyasan maoy mutukmod nimo. Kung dili, they often mark an ongoing work of God teaching us to trust. Kining tanan maoy pagtudlo sa Ginoo nga kita mosalig niya. We crave control. Kita gusto kita nga kontrolado nato ang sitwasyon sa kinabuhi. But faith demands surrender. Ang pagtuo nagkinahanglan nga imong i-surrender sa Ginoo. But humans naturally want control. Gusto ta nga kita gyud. We want clarity and we want certainty, kasiguruhan. When circumstances spiral outside of our control. Kung doon na circumstansya nga dili na nato kaya sa atong kaugalingon, we often revert to panic or doubt. Mao gina, hadlok, panic niya pagduda. Even if we'd seen God move before us. Nakita nila ang Ginoo. Pinaagi sa kalayo, pinaagi sa panganod. But because the world and our fears shout louder than his still small voice. Kalibutan manggod, mas kusog ang singgit sa mga kahadlok. That's why reminders, disciplines, and testimonies are so crucial. Muna nga kinahanglan ta pa hinumduman. Deliverance comes from God, but we forget easily. Dali kay nato malimtan. Spiritual forgetfulness is a theme throughout Scripture. Pasahon ni mong Henesis paingon sa pinadayag. That is why God says, remember the Sabbath to keep it holy. Nga naman, dali ta malimot. God repeatedly tells His people, remember His acts, His covenant, His faithfulness. And we forget not because the memories aren't meaningful. Dali ta malimot tungod kay di man gyud, no? But because the world and our fears, ang kalibutan dunay kahadlok. Mao nang dali ta malimot. Deliverance doesn't mean the journey is over. Alang sa mga Hudiyo, nagtuo sila nga sa diha nga mogawas na sila sa Ehipto. No? They would live happily ever after. But now, it's not over. Leaving Egypt was not the end, but it was the beginning of the journey of faith. Ang pagbiya man sa Ehipto, usa lang to katikang diha sa bag-o nga paglakaw. Likewise, just because we've experienced God help, doesn't mean we won't face future obstacles. Diha nga kita nabautismuhan, na bago atong kinabuhi, wa na nagpasabot nga wa na mga hagit sa unahan. Because the journey had just begun. Alang sa atong mga bago nga mga membro sa iglesia. Mga bago dias pagtuo, ang bagong paglakaw sa Ginoo mas daghan og mga hagit. Every new challenge can feel like a crisis if we assume that one past deliverance means we should no longer face any trials. Kaya kung nagtuo tang wa na tay pagsulay, nasayop ta. Tingalin, nasayop ta sa atong pagtuo. But faith is not about the absence of trials. It's about the presence of God in them. Mao nang kanindot sa pagtuo nga naa ang presensya sa Ginoo. Despite of the unimaginable devastation, Egypt had endured 10 plagues, the economic ruin. Imong nakita nga ang Ehipto, si Paraon, bisan sa grabe nga kagubot, wala pa siya matagbaw. Wala siya matagbaw sa sakit sa katawhan sa Dios. Og tungod niya na sa atong kapanahunan, pero still choose to pursue Israel. Iyang gipili nga apason ang Israelinhon og pabalikon. But humanity speaking, it seems irrational. Wa na rason. Imo nang gipagawas, imo pag yung balikan. Kung baga, imo nang gisuka, imo pag yung kaunog balik. No. Spiritually, it makes tragic sin. Sin distorts reality. Alang sa mga Ehiptohanon, ug alang nato,
nga di makabiya sa sala. Pero had experienced clear proof of God's power. Naka-experience siya ta first hand, yang anak namatay. Yet his pride and desire for control clouded his judgment. Mga kaigsunan, mga higala, sin always does that. Ang sala, kanunay gina muhatag og dag-om diya sa atong mga paghukom. It warps how we see the world. Pero so Israel's departure not as God's will, but as a defeat to be reversed. Alang kaparaon, dili ito kabubuton sa Diyos, kundili ang iyang sayop nga desisyon. In the same way, sin convinces us that we can outmaneuver consequence, ignore truth, or assert control over things God had clearly addressed. Usahay maningkamot pagita. Because sin grows in stages. Ang sala nagatubo sab. Dili lang kay unang sala okay na, no? Mutubo sa ni. Pero didn't wake up one day fully hardened. It was a process. Wa man siya nakamata nga gahi na dahil niyang kasing-kasing. Proseso gihapon iyang gipagahi. And scripture says that pero harden his heart, and then the judgment increase. God hardened Pharaoh's heart. There's mystery here. Ato nining gitunan sa miaging simana nga dili ang Ginoo nagpagahi, siya nagpagahi. Ang Ginoo iyang gitagna nga, wa man gitagna kay nahibaw man siya sa unahan, iyang gisulti nga magpagahi si Paraon. Ug sa diha nga nigahi na, iyang gitugutan nga ang kasing-kasing nga nigahi dili na makadungog sa pagtawag sa Ginoo. If we don't deal with sin early, it becomes more than just an act. It becomes a condition. Pasagdan gani mo ng sala, mahimo na lang ng natural kadugayan. So pride makes repentance hard. Sabi mo, kining pagkamapahitason, pagkalisod gyud kayo nga moangkon sa sala. Pharaoh's pride could tolerate the idea of defeat. Ang iyang pagkamapahitason, di siya makadawat nga napildi siya. Even after the destruction, he chose revenge over repentance. Nahibaw ta nga ang hampak sa Ehipto, dili ito sa pagdaot nila, apan pagpahigmata nila nga ang Diyos sa langit na ay kaluoy nila. Pinagi sa hampak. That was a redemptive act of God. Apan wa mausab si Paraon. Pride is the core driver of sin, and it can make us chase things we know will destroy us. Atong pangitaon tong mga butang nga kana makadaot na to. Just to avoid admitting we were wrong. That is why humility is central in the spiritual life. Alang na to pagkamapainugsano, dili ang pagkamapahitason. Sin is self-destructive. Kaya ang sala, grabe yun, ka-destructive. Pharaoh's pursuit ends the catastrophe. And we all know the rest of the story. Sa dihangay lang giapas, bisag ngit-ngit, ilang giapas gihapon. Nagtuo sila nga makadaog sila, apan silang tanan nangamatay. Mao nga sa atong kapanahonan karon, Pharaoh lost his land, his army, and his legacy, all because he would not let go of rebellion. Di niya biyaan ang iyahang pagrebilde sa Ginoo. And we are not immune. Si Paraon, na immune siya, apan kita di sub-immune ni ining panahon. Pero story is extreme, but not foreign. Any of us can begin down the path of hardness if we continually says no to God. Tawagon ganita sa Ginoo, mayong di lang sa ako Ginoo. Mao bitaw nga ang pagtawag sa Ginoo, ingon ang balang kasulatan, harden not your heart. Ayaw pagahiya kung ang tawag sa Ginoo. Basin baya, mayon ang Ginoo, I harden your heart, kay dili nakabalikan sa Ginoo. That's why Hebrews 3:15, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Regular self-examination, confession and surrender of how we guard against becoming like Pharaoh in our way. Ikatulo,
We live in a world where suffering, danger, and evil are real. Ni atas teritoryos kaaway. Nagpuyutas kalibutan nga naay kalisod, delikado ug naagyod ang kaaway. Where Scripture calls Satan the prince of this world. Diha sa Juan 12:31, siya ang prinsipis kalibutan. And warns us that we are in spiritual battle. Diha sa Efesos 6:12, naata sa pakigbisog individually. In the context, even the quiet days, the ones filled with health, peace, of joy, or joy, shouldn't be taken for granted. Dinhi sa atong kakusgan, sa atong kalipay, o sa panahon nga naa pa ang atong maayong panglawas. Di ta magpasagan. They are not the norm of a fallen world. Dili na mo normal diri sa kalibutan. They are gifts of grace. Gasa lang ni sa Ginoo. Mao nga dinhi sa maayong panahon kinahanglan ta nga magbantay. We live in a broken, dangerous world. Nagpuyutan ining grabe na kadelikado nga kalibutan. Scripture is clear. This world is under the curse of sin and is groaning for redemption. Diha sa Roma 8:22. Violence, disease, spiritual, and suffering are even everywhere. Diha sa newspaper, diha sa internet, makita na to. So when we don't experience calamity, isn't because the world suddenly got better? No. It's because God had actively shielded us. Giproteksyon nanta sa Ginoo. Whether we realize it or not. God's protection is often unseen. Kaya ang protection sa Ginoo di biya nato ni makita. Ug tungod niya na, when we forget that the good days are gifts, we start to assume we deserve them. Naganite sa lapi, tungod man ni sa akong paningkamot. Maay ganitong lawas, okay, naglikay man ko sa mga pagkaon nga di makadaot. No! That mindset breeds entitlement and spiritual complacency. Pasagad ta. No? Gratitude, on the other hand, keeps our heart soft, humble, and aware of our total dependence upon God, even in times that we feel easy. No? Praising God in good times prepare us for the bad. Pagdaig manggod sa Ginoo, mag-andam na nato sa panahon nga maay taglawas, mag-andam na nga panahon nga magsakita, makahimo gyapon ta sa pag-alagad sa Ginoo. If we learn to worship when everything is going well, we build spiritual muscles memory. That's the way when trials come, makatindog ta. Joy and rest are signs of God's character. So sometimes in our suffering, heavy theology, we forget God wants to bless, comfort, and give joy to His children. Diha sa Jacobo 1:17, ipahinomduman ta nga, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father. So even a quiet morning, a healed relationship, or laughter with friends is evidence of His loving hand. Kanang tanan, ebidensya nga ang Diyos na igugma nato diha sa atong kalipay. Ug tungod niya na, itong tapuson ang atong pagtuon ni ining simana, pinaagi ni ining pipila ka mga summary. Every peaceful moment in a world filled with danger is a testament of God's mercy. Doon na ganitay panahon, na malipayon ta, testamento na ang Diyos doon ay kanila. Not just coincidence. Walang ni nga murag ni takdo ra. We should praise Him in the good times, not only because we've been spared unknown harm, but because those moments reflect His loving nature. Gratitude in prosperity honors God, deepens our faith, and prepares our heart to trust Him when adversities come. Kini atong pagkamalipayon kanunay diha sa maayong panglawas, mag-andam ni nato nga magmalipayon ta diha bisan kung masakiton. Sa atong spirituhanon nga paglakaw, malipayon ta nga ni ata sa medyo hayahay nga kinabuhi. Maghatod ni nato nga kung duna nay lisod nga kinabuhi, mga pagsulay, mahimo lang gyapon tang malipayon. Kay nga naman, we trusted God.
So ang punto niini nga semana, ang Israelinon kulang sa pagtuo. Ikaw, ako, usahay kulang sa pagtuo. Ang atong yampo sa Ginoo nga dungagan ang atong pagtuo. Pinaagi sa kahibalo ngadto sa Dios. Salamat kayo mga higalag mga kaigsunan. Wa na kita igong panahon akong ikasubo. Padayonon tani sunod semana. Tungod kay sunod semana duna na sabtay bag-o nga topiko. So, atong tapuson ni atong pagtuon pinagis pagampo. Among Dios nga balaan, salamat kayo. Nga nahuman ang tibuok nga semana uban sa kalipay. Salamat kayo amahan nga mahibalo mi kanimo, makatuon mi sa imong kinaiya ug motubo ang among pagtuo. Ug po ang imong mga katawhan, labi na nga among mga listeners ni nga programa sa tibuok kalibutan nga ikaw magadasig, magakupot sa among bukton ug kanunay magagiya sa among mga panaw nga bisan sa among kakulang sa pagtuo ayaw migbiyay. Ngani tagai pa mi og kahibalo among masabtan ikaw. Ug imong pagdumala ug makasalig mi tungod kay ikaw nasayod sa unahan. Salamat Ginoo nga ikaw magalig-on kanamong tanan, labi na sa among mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Aron sa imong pagpadayag, way usa na mo wala kun dili kaming tanan makasugat sa imong pagbalik. Salamat nga imong gidungog kining among mapagampo. Kay kini tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Igalag mga kaigsuonan, daghang salamat sa imong pag-uban sa atong programa karong semana ha. Oras sa leksyon, bihap sa akong partner Pastor Diego og sa kinatibukang Pwersa Adres Northern Davao ug among mga kauban sa buhat palibot ni among kapupunan sa Northern Davao. Kining ubos nga higala manamilit Brother Jesse Alpanta sa Auditing Department. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Good night and God bless and happy Sabbath kanatong tanan. Mga minahal namong mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa Hope Channel Northern Davao Mission, kami mainitong nagapasalamat sa inyong laypuas nga pagsuporta o pag-uban kanamo. Hinaot ng atong mga naisikutan karon nakahatag kaninyo og kahayag, kadasig ug paglaom. Hangtod sa sunod natong panag-uban, amping kanunay ug padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kini ang inyong programa Oras sa Leksyon nga magapadayon sa pagdala og tinuod nga mensahe sa gugma, paglaom ug pagtuo. Padayon lamang sa pagkinabuhi nga mas nulundon ug ang Dios magapanalangin kanimo.